From this, to this, to this, and to this, aray ko, pakak. Hi, hello guys! This is Marcy, ang piling vlogger ng Alcalaw. So for today's video, sa pagkatagal-tagal ng panahon ay nakarating na ang aming Cabinet of the Philippines. Kaya naman ito na yung part 2 ng makeover natin. Pero grabe, ang tagal na nung part 1, no? Hapon nga ng Biyernes ay pansamantagal kong inayos ito. Nasisikipan kasi ako eh. Sinabihan na ako agad ng aking Master of the Philippines. Huwag ko daw itong lagyan ng wallpaper of the Philippines. Pero I agree, mas maganda kasi tignan pag pure white. Kaya nga hindi ko na tinapos na lagyan yung isa. Medyo magaan lang naman ito, kaya kayang-kaya ng power ng piling vlogger of Alcalaw of the Philippines. Inilipat ko na nga yung mga nakapatong sa kabila sa bago kong cabinet. At sa tagal kong pag-aantay ay maikakabit ko na yung mga wall decor ko. Saka yung picture namin ng aking Master of the Philippines. Matagal-tagal din yan, naka-stack lang dyan, no? Pagkadating nga nitong cabinet ay parang gusto ko nang tapusin yung pag-makeover ko. Pero iniisip ko pa kung ano pa ang ilalagay ko. Anyways, itong photo frame ay in-order ko lang sa Black App. Add to cart ka lang, tapos i-message mo sila kung ano yung photo na ilalagay nila. Tapos kung anong size ang gusto mo. Nailipat ko na yung mga nakapatong at ngayong araw ng Sabado ay nagising ako ng maaga. At dito ko na sisimulan at tatapusin ang makeover na ito. Una ko ang gagawin ay idikit ang mga photo wall decor ko. Anyways, pag bumili kayo ng ganito ay may kasama na siyang double-sided. Buti na lang meron nitong Stanley aluminum level ng aking Master. Ito pa man din yung kahinaan ko. Oh, natnag ako. Hindi ko yan maipapantay kung wala akong guidance and counselor. Lalo na kapag ikaw lang mag-isa ang gumagawa. Mukhang naipantay naman niya, kaya mukhang happy siya. Maganda nga itong nabili ko ka-Philippines ko. Hindi plastic yung ginamit na material. Wooden board ang ginamit. Tapos pag i-deliver nila ay naka-protective film. Para maiwasan yung scratch at saka mga stains. Waterproof at saka moisture proof na rin siya. Hindi din ito mababasag dahil wooden board ang ginamit. Very minimalist lang yung kinuha ko. Sakto naman na ibagay sa cabinets ko. Sa tagal-tagal na panahon na nakatabi lang tong lampshade ko, ayan, may i-display ko na din siya. Kinuha ko na din yung mga libro ng aking Master of the Philippines. Para naman hindi lang siya nakabasket. Ito yung mga libro ng aking Master of the Philippines nung nagre-review siya ng Master Plumber of the Philippines. Kinuha ko din tong dried flower frame ko. At dito ko sana ilalagay pero parang hindi ko bet. Kaya tinanggal ko din siya dyan. Tapos kinuha ko din yung dalawang baso na binigay ng Mitsubishi of the Philippines. Iniisip ko pa nga kung ano pa ang ilalagay ko doon, kaya dito muna tayo sa bagong cabinet. At yung mga pagkain na nakapatong sa taas ng ref, ay dito ko na din siya ilalagay. Hindi na ako matutukso sa pagkain dahil nakatago na dito sa cabinet. Diyos ko, baka lalong masayang lang ito at ma-expire pa. Lalo ngayon at nagda-diet pa ako. Oh. Tapos dito ko na din ilagay yung mga delata at yung mga nakapatong sa mesa sa kwarto. So, kita nyo naman yung taas ng ref namin. Wala ka na talagang makikitang pagkain, okay? Naisip ko na nga kung ano pa ilalagay ko dito. Kinuha ko yung dalawang box ng aming relo. Eh, mukhang okay naman sila dyan. So, ito na yung resulta ng aking pinaggagawa sa aking buhay. Sobrang simple nga lang ito, pero apakaliwanas niyang tignan. Kahit papano naman ay nagmukhang bahay na. Charis. Sariling bahay or inuupahan mo man yan, kailangan din natin pagandahin Pero praying very soon, sariling bahay na namin ang aking pagagandahin. Diyos ko, kailan kaya? Hindi ka nga nanonood at nagpapalo sa akin. Paano ako yayaman nito? Charis. Wala namang instant yaman sa mundong ibabaw. Yun lang kung nagtaya ka ng loto at nanalo ka. Okay? Dito ko na nga tatapusin ang bidyong ito. Salamat sa panonood ka, Philippines ko.